Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Matapos po akong ma-disappoint sa inasal ng ilang mga kongresista natin na akala mo kung sinong matatapang nung panahon ng Quadcom hearings at napabilib naman ang maraming Pilipino dahil sa ginawa nilang paghalukay sa mga anomalya. Tapos kung kailan andyan na at kailangan na magpatuloy sa impeachment, biglang umurong ang mga buntot. Isa sa mga dahilan nila ay wala na daw oras. Pero wala na ba talagang oras? At kung may gagawin man silang paraan na sinasabi nila yung fast track na sila ay magkakalap ng 103 na mga pirma ng mga kongresista para magdire-diretso na yung kaso sa Senado, hindi na nga din ba magagawa ng Senado ang kanilang trabaho? Hindi po ako abogado at gusto ko rin pong malaman kung talagang wala na bang oras. So as usual, kapag dumarating po sa ganyan mga legal matters, isa po sa akin inaasahan na makakapagbigay linaw at makakapagbigay ng magandang paliwanag ay si Attorney Rene Bueno. Wala na nga ba talagang panahon para isulong ang impeachment? At doon sa mga nagsasabing parang walang ginagawa si President Bongbong Marcos tungkol sa impeachment na to at pinaparatangan siyang weak leader talaga. Weak leader nga ba si President Bongbong Marcos o meron siyang nilulutong strategy? Pakinggan po natin si Attorney Rene Bueno para maliwanagan naman po tayo kung wala na ba talagang panahon para isulong ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ito. Tatalakayin po natin sa episode na to yung ilang provision sa ating saligang batas, lalong-lalo na yung Article 6, Section 1, Article 6, Section 16, at yung Article 7 na kung saan ipinaliliwanag at in-explain itong patungkol sa principle of continuity of the Senate. Kasi po ang ating pong Senado ay sa continuous body. Ngayon, bakit ko sinasabi na may sapat na oras ang ating mababang kapulungan upang i-endorso ang impeachment complaint against the Vice President, considering the fact that a few weeks from now, mag-start na po yung election campaign period ng ating mga senador, ng ating mga kongresista. Pero may 3 impeachment complaint na nakabitin sa ating mababang kapulungan at hanggang sa ngayon na hindi pa inaaksyonan. At sinasabi ng Secretary General na mayroon pang iniintay na pang-4 na reklamo na hindi natin malaman kung saan manggagaling at sino-sino itong mga panibagong batch na magre-reklamo laban sa ating vice-presidente. Kung atin pong i-analyze 3 impeachment complaint, meron bang regulasyon sa ilalim ng ating saligang batas na kinakailangang hintayin natin ang pang-4 na impeachment complaint before the House can properly endorse to the Committee on Justice the 3 impeachment complaints? Wala po tayong nakikitang regulasyon sa Kongreso maging sa ating saligang batas. Kung sapat na in form and substance ang 3 impeachment complaint, what are the reasons why the congressman cannot endorse the 3 impeachment complaint? Ako naniniwala ako na ito ay nag-comply substantially sa substance and form. Sapagkat ang mga nag-file nito ay hindi basta-basta mga complainants. Isa na dito, ang dating senadoran si Laila de Lima at kabilang na din yung ibang miyembro dati ng Kongreso na naiintindihan naman sigurado ang proseso pagdating sa pagsasampa ng impeachment complaint. Meron pa bang sapat na oras? Meron pa bang sapat na oras kung ito lamang ay i-endorso ng 1/3 na miyembro ng mababang kapulungan? Hindi po ito dadaan sa regular process dahil there is an exemption to the rule, na kung padadaanin pa to sa different committees dun sa plenaryo, pero ang exemption dito ay kung ito ay makakakuha ng 1/3 votes from all the members of the House of Representatives, then they can immediately endorse the impeachment complaint to the Senate. Ngayon ang tanong, sabi nila, malapit na daw po ang election period. Hindi po problema yan. Sapagkat kung ito ay makarating sa Senado, ang Senado po ay mananatiling functional.
sapagkat ang Senado is a continuous body. A continuous body pursuant to the principle of continuity. And this is very clear in different jurisprudence decided by the Supreme Court, although it is not explicitly explained. Okay, the Senate is a continuous body pursuant to the principle of continuity. Although you cannot find it directly directly mentioning the principle of continuity, but it is well explained under Article 6, Section 1, under Article 6, Section 16, and under Article 7 of the 1987 Constitution. Sinasabi dyan sa different provisions na yan that the Senate is a continuing body. It is a continuous body that it should not be interrupted by the change of membership in the Senate. Kahit ano mangyari, particularly in the case of an impeachment complaint filed, endorsed with the Senate. Basta na-endorso na yan sa Senado at ang Senado ay na-convert na into an impeachment court, regardless kung election period, election campaign na, sa darating na ikalawang linggo ng Pebrero, ang Senado ay pwedeng magpatuloy na litisin ang impeachment complaint against the Vice President. Or it can, in the meantime, set aside the complaint and wait for the result of the election come May 2025. But what will happen if there will be changes in the membership of the Senate? Magbabago ba ang proseso? Kailangan bang bumalik dun sa umpisa? Kailangan bang back to basic na naman? Hindi po yan ang sinasabi ng ating batas. The new members of the Senate can continue the impeachment process without going back to the first stage of the impeachment process. Kung ano man yung mga testimonyang naibigay na doon sa pagsisimula ng impeachment process, kung ano man ang mga ebidensya ang naipakita na at naiharap na during the first stage of the impeachment process, the new members of the Senate can adopt every document, every evidence presented during the first stage of the impeachment process. Wala pong mababago. Yan po ay maliwanag na sinasabi sa ating saligang batas at marami na pong jurisprudence na desisyon, mga desisyon ng ating mataas na hukuman, ng ating Korte Suprema na ipinapaliwanag na ating Senado is a continuous body that no one can interrupt its function. And the main purpose of this is to maintain stability of the government. Marami pong desisyon ang ating Korte Suprema pagdating dyan. Isa dyan ang isang kaso na kinakasangkutan ng dating magiting na senador na si Benigno Aquino Sr. versus the Commission on Elections, na kung saan ipinaliwanag ng ating Korte Suprema na ang Senado is a continuous body and that its functions cannot be interrupted by the change of the membership of the Senate. Maliwanag po yan. Iisa lang yan sa mga napakaraming desisyon na ibinigay at inilahad ng ating Korte Suprema. Kaya ako po'y nakikiramay sa damdamin ni Chris Ulo, yung ating kasamahang vlogger na kaninang madaling araw ay nag-live at sinasabi at ipinapahayag niya ang kanyang frustration at disappointment with some of the congressmen na nung umpisa ng impeachment or ng investigation regarding the allegation of corruption in the Department of Education and the Office of the President ay napakasigasig, napakatatapang na nagsisipagtanong ng mga kung ano-anong mga tanungan at nagpipresenta ng mga different types of evidence. But at the end of the day, nung nagrally ang Iglesia ni Cristo ay biglang tumamblay ang mga posisyon ng ilan sa mga kongresistang nung umpisa
ay napaka-agresibo, ngunit sa kasalukuyan ay medyo lumambot ang kanilang paninindigan laban sa pagsusulong ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pagdating doon sa impeachment, I would repeat, may sapat pa pong oras. Kung i-expedite nila yan, get the 1/3 votes of all the members of the Congress, endorse it to the Senate will convert the Senate into an impeachment court, and then try the case. If it is already the campaign period, set aside in the meantime, and then after the election, there will be new members of the Senate, and then the new members of the Senate can adopt all the testimony, all the evidence, and everything done during the first stage of the process. So there will be no disruption. Kasi ang inaalala ng iba, magkakaroon daw ng disruption. Ano mangyayari do sa previous trials held prior to the election period? Huwag po kayo mag-alala, sapagkat yan po ay pinaliwanag na ng ating Korte Suprema ayon sa Artikulo 6, Section 1, Artikulo 6, Section 16, at Artikulo 7 ng ating 1987 Constitution. Ang isa pang pinag-aalala nila, yung one-year ban. Yung one-year ban, na huwag i-file sapagkat ito ay masasakop ng one-year ban. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsampa na ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, ay hindi ka na muling makakapagsampa ng reklamo sa loob ng 1 taon. Simula nang ito ay maisampa sa ating mababang kapulungan. To give you an example and an illustration of this particular one-year ban rule in the House of Representatives, ganito po yan. Like for instance, ako po ay nagsampa ng reklamo sa Kongreso noong December 30. At ang reklamo pong ito ay inirefer na sa Committee on Justice. Once the articles of impeachment and it was approved by the plenary, that is the reckoning period, no? Kung saan kikwentahin mo yung one-year period. But in the meantime na hindi pa yan nire-refer sa Committee on Justice, hindi pa yan inaaprubahan yung articles of impeachment, wala pa pong pumapasok na one-year period ban. Hindi pa po iko-compute yun. So ngayon sa kasalukuyan, wala pa. The one-year ban is not yet applicable because yung complaint has not been endorsed to the proper committee yet by the Secretary General of the House of Representatives. The one-year ban will start to count from the moment it has been referred to the Committee on Justice and the articles of impeachment has been approved by the House of Representatives. So, walang dapat ikabahala. So, yung one-year ban na yan. So, if I were in the position of some of the congressman, I will try to encourage at least 1/3 votes of the members of the House, and then so that we can endorse it to the Senate. And the Senate can convert its body into one impeachment court. At yung mga senador ay magiging judges, magiging mga justices yan. At kung sila naman ay hindi mai-elect by May 2025 elections, may papalit naman sa kanila. Kasi ang Senado po, kaya po tinawag na continuous body yan, kasi 24 yan. Yung 24 sa Mayo 2025, kalahati may iwan. At kalahati lamang ang papalitan. So that is why there is this principle of continuity. Kasi kahit mawala yung kalahati, natira naman yung kalahating 12. At yung 12 ang magbibigay ng gabay sa susunod na 12 bagong miyembro ng Senado. At lahat ng testimonya, lahat ng ebidensya na naipresenta at ginamit na nung first stage of the impeachment trial can be adopted with the new members of the Senate of the Philippines. So may panahon pa na kumilos. Pero tingnan naman natin yung posisyon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na kung saan sinasabi ng ating Pangulo that this is not the perfect time for us to initiate and file the impeachment complaint against the Vice President. It will become problematic. Although he agrees with the legal analysis of the former Senate President na si Juan Ponce Enrile. Pero sabi niya, hindi daw ito ang perfect time. Ako, sa aking sariling opinion, may panahon pa upang isampa to. Kung kinakailangan isampa na. Pero if you will try to analyze naman the statement of the President na si Bongbong Marcos, maaaring ang ginais niyang gawin ay palitan muna ang komposisyon ng ating Senado sapagkat siguro may mga agam-agam na majority nito ay baka hindi makuha ang boto upang maipa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Pwede rin yun. No? At that is one strategic move on the part of the President. Palitan muna yung membership of the Senate and then start the impeachment complaint by July of 2025. Now, will the one-year ban applies? In this case, hindi po mag-a-apply kasi hindi na i-refer sa Committee on Justice. Sabi ko nga kanina, the one-year ban will start to be counted once it has been referred to the Committee on Justice and the articles of impeachment has been approved by the House of Representatives. In the meantime, na wala pang nire-refer doon sa committee, the one-year ban does not apply. So the President, if ever there will be changes in the House of Representatives, there will be changes in the membership of the Senate, can instruct, no? Kung makikialam siya, pero bawal yun. Pero siguro, tinginan na lang, hindatan. Pwedeng magsimula ang impeachment complaint and trial by July of 2025 or August of 2025. At kung yan naman ay bibilisan, ipa-fast track, mabilis yan eh. No? Kung i-expedite talaga yung impeachment complaint. So, in my own personal opinion, I'm still hopeful that the impeachment complaint will proceed either this January or immediately after the election, after the change of the membership of the Senate, for as long na hindi mo ma-refer yan do sa Committee on Justice, for as long as walang approval ang articles of impeachment, the one-year ban will not apply. So, pwedeng umpisahan yan by July of 2025, immediately after na mag-take ng oath ang mga bagong miyembro ng mababang kapulungan at ng mataas na kapulungan diyan sa ating Senado. Si President Bongbong Marcos, marami nagsasabi na weak president at sa kabila ng maraming mga aligasyon ng korupsyon laban sa Vice Presidente ay sa kanilang palagay hindi kumikilos ang presidente. Pinagbantaan ng buhay, wala pa rin matigas na paninindigan upang isulong ang impeachment complaint kasi although hindi naman kasali yan sa kanyang function as the president, pero politika yan eh, dali naman bulungan yung mga kongresista no, upang isulong ang impeachment complaint. Pero sa kabilang banda, isipin natin na baka ang ating Pangulo naman ay gumagawa lamang ng strategic move, no, to ensure that the impeachment complaint will prosper, to ensure that the impeachment of the Vice President, that there will be a favorable decision, no, na ibibigay ang impeachment court ng ating Senado. Baka iniintay niya ang bagong mga miyembro ng ating mataas na kapulungan upang masigurado ang conviction ng ating Vice Presidente. Marami pong dahilan dyan. At ako'y naniniwala na may mga legal na basihan ng ating Pangulo upang huwag munang ituloy in the meantime ang pagsusulong ng impeachment complaint. Pero pwede naman talaga, ayon doon sa aking paliwanag, ayon sa saligang batas, pwede namang i-push yan eh. At hindi naman magpapalit kasi
ang posisyon ng bagong miyembro ng Senado kung sakasakaling papalitan yung kalahati niyan. So, madaming dahilan dahil mga legal na dahilan sapagkat ang ating presidente ay yung nakaalalay dyan ay dating Chief Justice ng Supreme Court, yung kanyang Executive Secretary. In addition to the presence of the former Senate President na si Juan Ponce Enrile, the 100 years old but still brilliant and very sharp mind ni Juan Ponce Enrile. Abay, ako'y naniniwala na mayroong legal strategy, very strategic legal strategy na binubuo ang ating Pangulo. Yun ang aking inaasahan. Yun ang aking pinaniniwalaan. At ako'y patuloy pa rin umaasa sa kabila ng mga frustration at disappointment ng ating ilang mga kababayan. Ako'y naniniwala. I'm still very hopeful na bumubuo siya ng isang strategic move para ma-ensure ang impeachment ng Vice Presidente. Walang continuity on the part of the House of Representatives kasi lahat sila doon 3 years lang ang term. So papalitan lahat yan ng bago kundi sila mananalo na re-election. Ngayon, ang sa akin, dapat inendorso na nila. Wala na silang pakialam kung matalo sila o manalo sila sa susunod na halalan. Basta na-endorso mo sa House of Representatives, sa Senado. Dahil ang Senado, kahit magkaroon ng election campaign period at magsimula sa Pebrero, continuous body yan. Immediately after the election, regardless of kung na-re-elect or hindi ang mga senador, at bago na yung kalahating miyembro ng ating Senado, ang impeachment process na nasimulan na bago mag-start ang election period ay ipagpapatuloy without any changes in the presentation of the evidence, the testimony, and other matters that are important to the impeachment complaint. Tuloy-tuloy lang yan. And the new members can adopt everything that has been presented during the first stage of the trial. So ayan, napakalinaw po ng paliwanag ni Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney Bueno. Talagang maaasahan ka pagdating sa pagpapaliwanag sa mga legal matters sa simpleng paraan na maiintindihan namin. So ayan po, sa paliwanag ni Attorney Bueno, pwede pa pong ihabol kung kikilos lang ang Kongreso. Dahil pag na-submit naman sa Senado, hindi po pwedeng hindi nila galawin yan. Dahil tulad yan ng sinabi ni Attorney, meron pong continuity pagdating sa Senado. At kay President Bongbong Marcos, isa po ako sa naniniwala na matalino po si President Bongbong Marcos. Kung inaakala nyo lang na wala siyang ginagawa, gumagana po ang utak ni President Bongbong Marcos. Gugulatin na lang tayo na meron na pala siyang nakalatag at naihandang strategy para sa impeachment ni Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.